In Matthew chapter 19, reading from verse 19, Matthew 28, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always, even to the end of the age. Another verse, Mark chapter 16, reading from verse 15. And he said to them, go into all the world, preach the gospel to every creature. The one who believes and is baptized shall be saved, but the one who does not believe shall be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will speak new language. Sa King James Version, they shall speak with new tongues. Amen. They will pick up snakes and with their hands, and whatever poison they drink will not harm them. They will place their hands on the sick, and they will be recovered. Amen. So mga kapatid, pinagtugma-tugma ko ito. And I would like to say or to preach a word, miracle in water baptism in Jesus' name. Amen. Milagro dahil nabautismuhan ka ng tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Miracle in water baptism in Jesus' name. You may be seated. God bless us all. Mga kapatid, pag pinag-uusapan ang milagro, pwedeng ang tao mag-perform ng miracles. Amen? Minsan nga, mga magicians, pwedeng mag-perform ng tila baga, imposibleng mga bagay. Even the devil itself can perform miracles. Kayang gawin ng diablo ang pwedeng gawin ng Diyos. Because in order for a man to be deceived, pwedeng gawin ng diablo ang pwedeng gawin ng Panginoon. Pero hindi pwedeng higitan ng diablo ang ginagawa ng Diyos. Amen. Pwede niyang magawa, but hindi niya pwedeng higitan, mga kapatid. Ngayon, kung pag-uusapan po natin ang tinatawag na kaligtasan. Pag sinabi pong kaligtasan, hindi lamang ito tinatawag na security sa physical aspeto. Hindi lamang tinatawag na security sa financial na aspeto. Hindi lamang security sa tinatawag na pangsarili nating kapakanan o pampamilyang kapakanan. Pag sinabing kaligtasan, mga kapatid, ito po ay higit sa lahat tumutukoy sa ating espiritual na aspeto. Ang tao po ay binubuo ng tatlong bahagi. Binubuo tayo ng katawan, binubuo tayo ng espiritu, at binubuo rin tayo ng kaluluwa. We have three composition: the body, the spirit, and the soul. Itong katawan, pag namatay, sa lupa. Ang sabi ng Biblia, Genesis chapter 2, chapter 3, sa alabok ka kinuha, babalik sa alabok. Yung espiritu natin, mga kapatid, ano ba yung espiritu? Ito ang dahilan kung bakit tayo may buhay. Ito ang dahilan kung bakit itong katawan gumagalaw. Itong ang dahilan kung bakit nakakakita tayo. Ito ang dahilan kung bakit tumitibok ang ating mga puso. Amen. Kapag namatay ang katawan, ibig sabihin, kung baga sa cellphone, nalobat na. Amen. Kapag namatay ang katawan, ating espiritu babalik sa Diyos. Amen.
ang tanong, saan pupunta ang kaluluwa? Amen. Ang kaluluwa po ay binubuo ng intellect, will, and emotion. Sa madaling salita, ang kaluluwa, ito yung totoong tayo. Amen ba? Itong katawan, kumbaga frame lang yan ng kaluluwa. Itong katawan, mga kapatid, ito lang ang lagayan. Amen. Lagayan lamang ito ng totoong tayo. Kaya pag namatay itong katawan, yung espiritu na naging dahilan kung bakit tayo nabubuhay, babalik po yan sa Diyos. Amen? Babalik yan sa Diyos, mga itong kaluluwa. Muli kong inuulit, ito ang kaluluwa, ito ang haharap sa eternidad. Ito ang kaluluwa papasok sa judgment ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Thessalonians chapter 5, pakasakdalin natin ang ating kaluluwa, espiritu at katawan. Kaya mga kapatid ko, ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin, miracles in water in Jesus' name. Mga kapatid, una po sa lahat, ang bautismo, hindi po ito tinatawag na ordinansa ng tao. Amen ba? Water baptism is not just an ordinance of the church or an ordinance of leader of the church. Mga kapatid, ang bautismo sa tubig, ito po ay utos ng Diyos. Isa-isahin natin ang ating mga talata. John chapter 3, reading from verse 3. Alam natin, alam kong alam na alam po ninyo ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Jesus tell the solemn truth. Unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God. Or in other words, mga kapatid, Jesus answered. Sino ang nagsabi? Si Kristo. Amen. Pero, hindi natin marinig ang tinig ngayon ng Diyos. Kaya sino ang may sabi? Si pastor. Amen ba? Pero ginamit na quotation ni pastor ang salita ng Diyos. So sabi dito, Jesus answered and said unto him. Sinabi ni Kristo, ni Jesus, kay Brother Renz. Parang ganun lang yon. Amen? Nakukuha ba natin? Sabi diyan, except a man, regardless of who you are, kahit sino ka pa, mayaman, mahirap, kilala o hindi, amen, pugi, maganda o hindi, except a man, take note, kung inaakala mong tao ka nga ba talaga? Amen. Yan ang ibig sabihin doon. Diin ito mga kapatid. Amen. Sa lahat ng tao ang tinutukoy dito. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Kapag ang tao ay hindi na born again, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. Now take note, pag sinabing born again, maraming tao ang allergy sa born again. Amen. Kandiyan yung mga born again. Yung mga mahaba ang palda niyan, mahaba ang buhok niyan. Sila yung nag-amaawit ng hallelujah, praise the Lord. Part lang po yan ng pagiging born again. Sapagkat kapag naintindihan ng tao ang ibig sabihin ng born again, yung nakikita niya, ito ay resulta lamang ng pagiging born again. Amen. So take note, born again is not a religion, but born again is an individual experience na ang tao ay makipagrelasyon sa ating Panginoon. In other words, born
again is a personal relationship to God. Amen ba? Yun ang born again, mga kapatid. So, sinabi dito, mga kapatid, ni Nicodemo, how shall a man be born again when he is old? Shall he enter in a second time into his mother's womb and be born again? Mga kapatid, sa kaisipan ng tao, parang napaka-imposible. Pero binigyang pansin ng ating Panginoon. Verse 5, Jesus answered and said, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, kanina sa verse 3, you will not see the kingdom of God. Pangalawa, sa verse 5, you will not enter into the kingdom of God. Amen. Maliban na ang tao ay ma-born again, binigyan, what is born again? Clarify ng Panginoon. Ang born again is born of water and born of the Spirit. At ang sabi diyan, except those two things na mangyari sa tao, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not, I said unto thee, ye must be born again. Amen ba? So walang pinipiling tao ang kailangan ma-born again. Lahat ng tao kailangan ma-born again. Amen. So ibig sabihin, regardless of denomination, regardless of beliefs, mga kapatid, biblical standard, magpari man yan, kung sino pa man yan, mga kapatid ko na leader, kailangan ma-born again. Tingnan natin, mga kapatid, ang key verse natin in Matthew chapter 28. Dito binigyang pansin ng ating Panginoon. Turuan niyo lahat ng tao. At ang sabi dito, mga kapatid, lahat ng tao ay turuan. At ang sabi, yung mga taong tinuruan, inyong bautismuhan. Amen. Yung mga tao na tinuruan, kailangan daw po silang mabautismuhan. Everybody say amen. Ba? Kaya kapag nagtuturo tayo, ini-encourage natin magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Tanggapin ang Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas. Magsisi, talikuran ang mga kasalanan at mabautismuhan sila. So si Jesus Christ, mga kapatid, nagbigay ng utos. Kailangan ang tao mabautismuhan. Pero, clarify ng Panginoon. Sino yung babautismuhan? Yung mga tinuruan. Amen. Hindi mo man pwedeng bautismuhan kahit yung naglalakad yun. Halika, bautismuhan kita. Hindi. Yung mga tinuruan. Bakit? Yung mga tinuruan, sila ay may pananampalataya sa Diyos. Amen ba? At ang sabi diyan, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ituro nyo ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. At ang sabi ng Panginoon, sasain nyo ako hanggang sa katapusan. Now, sa ating second key verse, mga kapatid, ang sabi diyan, and he said unto them, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Yung creature na binabanggit ng Mark chapter 16 verse 15, tao ang tinutukoy doon. Amen ba? Preach every gospel into every creature. Tao ang tinutukoy dyan. At ang sabi dito sa verse 16, ang taong maniniwala. Amen ba? Ang taong maniniwala, ano ang mangyayari sa kanya? Siyempre, magpapabautismo siya kasi naniwala. Amen ba? Kaya ang palatandaan ng kaligtasan, hindi lang basta naniniwala, kundi tumutupad sa pinapaniwalaan.
Amen ba? So, dito natin binabali yung prinsipyong maniwala ka sa Diyos, ligtas ka. Mga kapatid, hindi lahat ng naniniwala sa Diyos maliligtas because the proof of belief is obedience. Amen. Naniniwala ka, maliligtas ka? Yes, pero what is the evidence of your belief? Kahit sabihin natin ganito yon. Kahit ang masamang tao patuloy na gumagawa ng masama, maniwala lang siya kay Kristo, maligtas siya. Yes, pwede maliligtas siya, pero kailangan magbagong buhay siya. Kasi walang kwenta, walang halaga ang paniniwala niya kung hindi siya magbabagong buhay. So mga kapatid, faith alone is not enough because faith is just the first step to salvation. Pag naniwala ang tao, ito pa lang ay pasimula ng kanyang kaligtasan. Kaya ang sabi diyan, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Amen ba? So mahalaga ang bautismo. So dito pa lang sa talata na ito, ng Mark 16, kapag hindi ka nabautismuhan, useless ang iyong pananampalataya. Sang-ayon kayo doon? Kapag hindi ka nabautismuhan, useless ang iyong pagsimba-simba. Tama ba? Nagsisimba ka, hindi ka naman bautismado. Ayaw ko magpabautismo kasi pang-reliyon yan. Hindi po pang-reliyon ang bautismo. It is the New Testament plan of salvation. Ulitin ko. Sayang ang pagsimba-simba, hindi bautismado. Amen ba? Kaya siguraduhin natin na nagsisimba tayo, baptize tayo in water, in Jesus' name. Palapakan muna natin ang Panginoon. So, malinaw dito, ang mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Take note, kapag hindi ka talaga maniwala, siyempre, hindi ka magpapabaptize. Ganun lang yon. Kaya ang sabi diyan, hindi sumasampalataya, automatic, diretso yan, parusahan. Diba? Ang ibang mga pilosopo, wala man dyan yung bautismo. Diba? Sabi nila, sumasampalataya, common sense naman. Amen? Paano ka magpabautismo? Hindi ka nga naniniwala. Kaya ang sabi sa una, ang nananampalataya, nagpapabautismo, at dahil nagpabautismo sila, may pananampalataya sila, maliligtas sila. And sa pangalawa, ang hindi naniniwala, siyempre, hindi yan magpapabautismo. Anong mangyari? Parusahan ng Panginoon. So saan pumapasok ang milagro ng sino mang nabautismuhan ng tubig sa pangalan ni Jesucristo? Pumapasok po sa verse 17. Verse 17. Tingnan natin. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Anong tanda ang susunod sa iyo? Amen. Wala akong kausap. Nakukuha niyo ba ang explanation ko? Kapag bautismado ka ng tubig sa pangalan ni Jesucristo, mayroong confirmation ang Panginoon doon. Amen. Bakit? Gusto ng Panginoon i-confirm niya, patunayan niya na yung mga salita na sinabi niya sa mga apostoles, hindi lang sa apostoles mangyari, kundi mangyari sa lahat ng sumasampalataya. Kasama po ang mga taga-ginubatan. Ulitin ko, kasama mga taga-ginubatan. Ha? Parang di man lahat mag-amen. Kasama mga taga-ginubatan. So, believe and is baptized, and these signs will follow. Sumusunod yung tanda. Kahit saan ka pumunta, God will confirm His words. God will confirm. Amen. Susunod yan talaga sa'yo. Kahit saan ka pumunta, ang mga tanda sumusunod sa'yo. Ano yung tanda na sumusunod sa'yo? Ang sabi dyan, magpapalabas ka ng demonyo sa aking pangalan.
Amen. Hindi mo kailangan, mga kapatid ko, ng holy water. Ang kailangan natin, holy name. Diba? So, sino ba tayo para palayasin ang demonyo sa pangalan ni Jesus? We are nothing, but we have a powerful God that dwells in us. Amen. Sino ang makakagawa nito? Hindi kayang gawin niya ng doktor. Ang makakagawa niyan, yung bautismado ng tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen ba? Hindi yan magagawa ng pulis, ng army. Hindi yan nila magagawa. Pero tayong ordinaryong mamamayan, amen, pumunta tayo doon sa hinaalihan ng demonyo. Ginamit natin ang pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, bago ka pa pumunta, yung diablo, wala na yan. Ha? Ang natitira na lang dyan, emosyon ng tao. Naalala ko doon kami sa Iriga, hindi pa ako noon pastor. May isang babae, sabi, na-demon possessed, na-demon, umaakyat na sa mga puno. Nung dumating kami, umakyat man talaga sa puno, mga kapatid, nagwa-wild daw. Bago man kami dumating, in-interview, nagwa-wild. Di daw makakain, matapang, agresibo. Nung dumating kami, mga kapatid, kinausap, ano problema mo? Broken hearted. Yeah, broken hearted. Yeah, hindi man pala demon possessed, broken hearted. Amen. So, balikan natin. Miracles in water baptism in Jesus' name. Magkakasunod ito. Diba? Nung sumampalataya ka sa Diyos, siyempre nabautismuhan ka. Ibig sabihin, you have the full authority. Tingnan mo sa Book of Acts, yung mga apostol nagpapalayas ng demonyo. Ang sabi doon nung Simon ba yun? Bigyan mo rin kami ng ganyang kapangyarihan. Ang sabi ni Pedro, hindi ito nabibili ng pilak. Ikaw ay nasa abdo ng kasalanan. Sabi ni Pedro, mga kapatid. Ano ang sabi ni Simon? Patawarin nawa ako ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ito kayang gawin ng kahit presidente ang magpalayas ng demonyo. Walang tao ang pwedeng gumawa niyan, maliban na lang yung mga bautismado sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni Zechariah, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Ano yung Spirit of God? Nananalaytay sa'yo, nandiyan sa'yo, kasama mo. Kaya sabi diyan, magpapalayas ka ng demonyo, Brother John. Wow, higit ka pa sa 5-star general. Diba? Iba, mga kapatid ko. Kaya hindi ordinaryo ang tinanggap niyong bautismo, mga kapatid. Amen. Hindi yan simpleng nilubog ka lang sa tubig, nilubog ka sa drum. Hindi yan ganun kasimple. Bakit? Nung ikaw ay nilubog, then pag ahon mo, then you have the authentic identity na tanging si Kristo lamang ang nagkaloob noon sa'yo. Kaya huwag nating isapagsawalang halaga. Ay, nilubog lang naman ako sa swimming pool. Nilubog lang naman ako dyan sa maliit na square na yan. Nilubog lang naman ako sa drum. Kahit saan ka nilubog, mga kapatid, basta nilubog ka sa tubig, nanampalataya ka at nabautismuhan ka, automatic mayroon kang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, hindi biro ito, no? Grabe, magpapalayas ka ng demonyo. Okay, sabihin natin pilay-pilay ka. Pero bautismado ka. Amen. Pati yung demonyong magaganyan-ganyan sa'yo. Amen. Palayasin mo talaga ang demonyo, mga kapatid. Amen. Totoo yan. Hindi natin pwedeng pagdudahan ang salita ng Diyos. Totoo yan. Naniwala ba kayo dyan? Ha? Maniwala ba kayo na magpalayas kayo ng demonyo? Sigurado kayo? Uwe, di nga. Ha? Uy, may demon po. Ipatawag natin si pastor, natatakot ako. Mga kapatid, ang espiritu ni pastor na tinanggap, yun din ang tinanggap mo, mga kapatid. Ang kapangyarihan na meron ng mga leader ng church, ganun ka rin. Pantay-pantay ang trato ng Panginoon. Amen. Ano pa? Magsasalita ng mga bagong wika. Mga kapatid ko, naniniwala tayo sa speaking in other tongues. Ang tao na hindi naniniwala sa speaking in other tongues because hindi pa nila naranasan yan.
Sa iba ang sabi, walang pagsasalita ng mga wika sapagkat ang pagsasalita ng mga wika, hindi mo alam kung sa Diyos yan o sa demonyo. Mga kapatid, madali namang malaman. Kung sa Diyos, mararamdaman mo talagang sa Diyos yan. Pero kung hindi yan sa Diyos, wala talaga yan. Para lang yan batingaw. Ba? Kaya mga kapatid ko, tama ang pananampalataya natin. Up to the present time, there is an speaking in other tongues. Kaya ang sabi ni Joel, in the last days, I will pour out my spirit. Anong kasunod nun? Ha? On your sons and daughters, they shall see dreams, and they shall prophesy. Amen. So, hanggang ngayon mga kapatid, hindi lang po yan natapos sa Old sa Apostles' time, up to this present time. And verse 18, take note, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, they shall not hurt them. Ba? Kung sila man makahawak ng ahas, iba naman yung hinahawakan sadya ang ahas sa accidentally mong nahawakan. Amen? Hindi, sabi kasi ni Pastor, ang tanda ng milagro, susunod sa akin, sige nga, hawakan ko nga yung king cobra. Mga kapatid, sigurado, hindi ka makaabot sa ospital. Iba, huwag naman yung masyadong dogmatic. Amen. Ibig sabihin yan, halimbawa, dumadaan ka sa madamo, nakaapa ka ng ahas, kung tuklawin ka, hindi ka maano. Amen. Hindi ka talaga maano. Tingnan mo si Brother Noli, uncle ko, di ba? Nahulugan ng kubra, pero hanggang ngayon, buhay pa. Mahina man pa, hindi kayo maniwala. Ay, dyan no. Uncle, tayo ka nga. Buhay na buhay, malakas, naglilingkod sa Panginoon. Iba, patunayan talaga yan ng Diyos sa mga anak niya. Pangit man ba? Uy, yung Pentecostal natuklaw ng ahas, patay. Wala kang maririnig na ganyan. Pero, uy, yung Pentecostal natuklaw ng ahas, bakit buhay ka pa? Siyempre, may Diyos na nag-iingat. Amen? May Diyos. Now, iba naman yung sadyain mo yung, may ahas talaga dyan. Tapos nakipag-face to face ka pa. Sige nga, tuklawin mo nga ako. Sige nga. Hinamon mo pa ang Diyos, mga kapatid. Baka hindi ka talaga proteksyonan ng Panginoon yan. Ba? Magkaiba yung hinahamon mo ang kamatayan sa napadaan ka sa anino ng kamatayan. Magkaiba yun. Amen. Hindi natin kailangang hamunin ang kamatayan. Pero ang sabi ni David, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kahit nandyan na si kamatayan, na kumakaway na, hindi ko pa panahon, alis ka muna. Amen. Yan ang sabi dyan. At ang sabi, makainom ka man ng nakalalason, hindi ka maaano. Hindi ka maaano, mga kapatid. Pero, hindi yung sadyain mong uminom ng lason. Diba? Iba naman yun, mga kapatid ko. May kakilala kong tao, uminom ng lason, na-hospital talaga. Diba? Iba naman yun, mga kapatid. At ang sabi pa dyan, ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit at yung pinatungan ng kamay, gagaling. Diba? Sa madaling salita, instant doktor kayo. Diba? Ulitin ko. Wala kang pinag-aralan na patungkol sa medisina, anatomy of the body, physiology of the body, pero dala-dala mo ang Panginoon. Para pray over mo in Jesus' name. Anong sabi niya? They shall lay their hands on the sick and they shall recover. Paano nangyari yon? Kasi bautismado ka ng tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya kailangan i-exercise natin ang merong tayo, mga kapatid. I-exercise natin, oy, bautismado ako sa pangalan ng Panginoon. Yes, gagaling ako at gagamitin ko ang kagalingan na yon para maluwalhati ang Panginoon. Amen ba? Grabe, mga kapatid ko, ang milagro. Amen. Grabe, sumusunod ang tanda. Amen. May nagtanong sa akin, mga kapatid ko. Ang tanong niya sa akin, Pastor, bautismado na ako. Sabi ko sa kanya, walang problema kung bautismado ka na.
Kahit sabihin natin 1,000 na ang nabautismo sa'yo, pero kung hindi tama ang nabautismo sa'yo, walang kwenta ang bautismo mo. Yes, nabautismohan ka sa, isa-isahin na natin, sa Jehovah, sa Iglesia, sa Sabadista, ano pa ba? Katoliko, sa dating doon. Dating daan, lahat na ng reliyon, nabautismuhan ka. Pero kung hindi ka bautismado sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan ka lang sa reliyon, hindi sa Panginoon. Tingnan natin, Acts chapter 19. Amen. Acts chapter 19. Verse 1. Isa-isahin natin ito. English mo, English. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus in finding certain disciples. Okay, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay papunta sa Ephesus. Amen. At nung papunta siya, nakasalubong niya ang ilang disipulo. Ibig sabihin ng ilang disipulo, i-modern word natin, ilang born again. Amen ba? I-modernize natin. Diba? Nung si Pablo naglalakbay, nakasalubong niya ang ibang born again. At ang sabi ni Apostol Pablo sa mga born again, lahat ng born again, naranasan ang naranasan natin. Ulitin ko, hindi lahat ng born again, mga kapatid ko, ay nagsalita ng mga wika at napuspos ng banal na espiritu. Yan o, biblical. Diba? Balikan natin yung verse 1. Isa-isahin natin ito. Pag sinabing disciple, marunong na yan pumalakpak, marunong na yan umawit, marunong na yan magtaas-taas ng kamay. Ibig sabihin, nagsisimba na yan. May background na yan sa Bible. Pero, pagdating sa verse 2, anong sabi ng verse 2? Hindi nga namin alam na mayroong banal na Espiritu Santo. Disipulo na yan. I-modern word natin. Mga born again na yan, pero hindi pa naranasan ang Holy Spirit. Napakapalad natin, mga kapatid. Amen. Naranasan natin ang banal na Espiritu. Amen ba? Mga born again na yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, did you receive the Holy Spirit when you believe? No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Verse 3. Ano ang sabi sa verse 3? Nagtanong si Pablo, sa anong bautismo kayo nabautismuhan? Amen ba? Anong bautismo kayo nabautismuhan? Sabi ng mga alagad ni John, they said unto John's baptism. Nabautismuhan kami kay Juan. Verse 4, Paul said, John baptized with baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was come after him, that is, in Jesus. Nagbabautismo. Verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord. Diba? So, the question, kahit bautismado ka na ng ilang beses na bautismo, kailangan mong mabautismuhan muli sa pangalan ng ating Panginoon. Why? This is the only baptism, mga kapatid ko, na tanging ang tao maligtas. Wala na pong iba. Hindi reliyon ang pinag-uusapan ng bautismo. Si Kristo ang pinag-uusapan sa bautismo. Everybody say amen. Kaya ang sabi ng mga alagad na ito, ng kanilang marinig ito, ang sabi diyan, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ngayon, saan sumunod yung milagro dyan? Ang pinag-usapan natin, miracle in water in Jesus' name. Saan sumunod yung milagro dyan? When Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them and they speak with tongues and prophesied.
Biruin mo mga kapatid ko, no? After nilang nabautismuhan ng tubig sa pangalan ng ating Panginoon, kinonform ng Diyos, napuspos po sila ng banal na espiritu ng ating Panginoon. So mga kapatid, it is a must. Be born of water and be born of the Spirit. Kung hindi ka pa bautismado ng tubig, may panahon at may pagkakataon pa para mabautismuhan ka. Amen. At kung hindi ka pa bautismado ng banal na Espiritu, hingiin natin yan sa Diyos. God will confirm His words. Ngayon, bakit kailangang mabautismuhan ang tao? Amen. Bakit kailangan mabautismuhan tayo? Number 1, baptism or God remits sins at water baptism. Amen. Wala pong kapatawaran ang kasalanan outside the plan of God. Amen. Nagturo ako sa Bible study, alin ba ang madaling gawin para mapatawad ang kasalanan? Magpenitensya ka o sumampalataya ka sa Diyos, magsisi, talikuran ng kasalanan at magpabautismo o magpapako sa krus. Amen. So number 1, biblical significance for sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our filthiness. Tama. Pero take note, nagpapatawad ang Diyos at naglilinis doon sa mga nabautismuhan. Amen ba? Doon sa nabautismuhan. Acts chapter 2 verse 38, Acts chapter 22 verse 16. Ano ang sabi doon? Calling upon the name of the Lord so that thy sins will be washed. God erases the records of sins and cancels the penalty of sins. He washes away sins. He buries them forever. Kaya mga kapatid, tandaan natin, the remission of sins is through water baptism in Jesus' name. Wala talagang kapatawaran yan. Kaya mahalaga ang water baptism. Number 2, baptism is part of the new birth. Kaya nga sinabi ko sa inyo, New Testament plan of salvation. Ito na yung plano ng Diyos. Ang tao sumampalataya, magsisi, magpabautismo, magpakabanal, magpatuloy, magtiis, hanggang sa wakas. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. So baptism is a part of the new birth. Ito ay kapanganakan muli. Ito ay kaparaanan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Now, mga kapatid, kanina sa John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, hindi ma-experience ng tao ang kaharian ng Diyos kapag hindi siya bautisma unless he is born again. Ang tao naghahanap ng kapayapaan, ang tao naghahanap, mga kapatid ko, ng kasiyahan, ang tao naghahanap ng kagalakan. Hinahanap nila yan dito sa mundo, pero hindi nila mahanap-hanap. Pero yung mga tao na na-born again, ramdam ang kapayapaan, ramdam ang kasiyahan, ramdam ang kagalakan. Sa maliliit na bagay, masaya na. Sa mga maliliit na bagay, payapa na, mga kapatid ko. Even in times of trouble, payapa ka. In times of difficulties, masaya ka pa rin. Why? Because the kingdom of God is joy, peace in the Holy Ghost. Diba? Kaya, hindi maranasan ng tao ang kingdom of God unless he is baptized in Jesus' name. Ba? Anong talata yun? Nakalimutan ko. For the kingdom of God is not drink. Sige nga, paki-flash. Romans 14:17. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Isa-isahin natin. The kingdom of God is righteousness. Ibig sabihin,
sabihin ng righteousness? Katuwiran ng Diyos. Kaya nga ang Bible nagsasabi in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, the kingdom of God is righteousness. The kingdom of God is peace. And mostly, the kingdom of God is joy in the Holy Ghost. Wow! Mga kapatid, kaya masaya tayo sa fellowship, masaya tayo nagsisimba because we experience the kingdom of God. Hindi po mga kapatid maranasan ng tao ang righteousness, peace, and joy kung hindi siya born again. Yan ang totoo niyan. Hindi niya talaga yan maranasan. Yes, masaya naman ako, pastora, kahit hindi ako born again. Yes, masaya ka sa mundong ibabaw. But the inner peace, the inner joy, it comes only in the kingdom of God. Sa kaharian lamang yan ng Diyos. Kaya sabi diyan, in the Holy Ghost. Amen. Kaya yung mga puspos ng banal na Espiritu Santo, kahit may problema, masaya pa rin. Yung mga puspos ng banal na Espiritu Santo, kahit ang bigat na ng pinagdadaanan, nakangiti pa rin. Why? There is joy in the kingdom of God. Amen ba? At sino ang nakakaranas niyan? Mga born again lamang. Wow. Praise God. Malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Kaya, mahalaga ang born again. Amen. Hindi simpleng bagay ang bautismo, mga kapatid. We must be baptized. Number 3, baptism identifies us with the burial of Jesus. Ibig sabihin, tanda ito, nagpapakilala ito na tayo rin ay inilibing. Saan tayo nilibing? Inilibing tayo sa mga kasalanan. O tinalikuran ang mga kasalanan. Ibig sabihin, it indicates that we died to sin. Namatay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin ng namatay sa kasalanan, tinigil ang pagkakasala. Tinigil ang gumawa ng pagkakasala. Amen. Pang-apat, water baptism is part of the one baptism of water and spirit. Ang water baptism, isa lamang ito sa bahagi ng bautismo ng tubig at ng Espiritu Santo. Kaya nga kanina, except a man be born of water and of the Spirit. Take note, dalawang proseso ang kailangan pagdaanan ng tao. Kailangan mong mabautismuhan ng tubig. Pangalawa, mabautismuhan ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, alin man doon sa dalawa ang mauna, kailangan parehas maganap yon sa buhay mo. Kailangan parehas maganap yon sa buhay mo, mga kapatid. Water baptism is a part of one baptism of water and of Spirit. Number 5, baptism is part of our spiritual circumcision. Ibig sabihin ng spiritual circumcision, it is our new covenant relationship with God. Amen. Spiritual circumcision. Our covenant. Tanda na tayo ay nakipagrelasyon, mga kapatid ko, sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya, there is miracle in water baptism in Jesus' name. Tingnan natin ang banal na kasulatan. In the book of Acts, mga kapatid, ang mga tao sa Acts chapter 2 verse 37, ang sabi nila dito, mga kapatid, now when they heard this, they were acutely distressed and said to Peter and the rest of the apostles, what should we do, brothers? Yung mga tao, mga kapatid ko, ay nagtatanong, men and brethren, what shall we do? Amen? Yung mga tao nagtatanong, ano ba ang kailangan naming gawin? Verse 38, sinabi ni Pedro, repent and be baptized. Amen. Kaya ito yung sinasabi ko, mga kapatid, walang kwenta ang paniniwala kung hindi bautismado. Yeah? Now, maiba ako ng kaunti. Mayroong pananampalataya na ganito. Pakinggan nyo to.
For by grace ye are saved. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Yes. Because grace is unmerited favor. At ang sabi diyan, true faith. And it is not of ourselves, but grace and faith is a gift of God. Amen? Kaya, mga kapatid, hindi ibig sabihin na mabiyaya ang Diyos, mabuti ang Diyos, ligtas na tayo. No. Kailangan mo pa rin manampalataya para yung biyaya ng kaligtasan makamtan mo. Everybody say amen. So, balikan natin ang Acts chapter 2, verse 37-38. Yung mga tao nagtanong, Men and brethren, what shall we do? Ano ang kailangan namin gawin para maligtas? Sinabi ni Pedro, magsisi ka. Magsisi kayo, babae at lalaki magsisi. At ang sabi diyan, magpabautismo. Amen. Magpabautismo. The early church, the apostles, taught it. Itinuro ng mga apostoles na magpabautismo. Acts chapter 8, verse 12. Ito mga kapatid, kung ating titingnan, ang Acts chapter 12, verse 12. Ito naman ay nangangaral sa Samaria. Ang tawag nito ay Samaritan people. Ang sabi dito, and when they believed Philip, si Philip ang nangangaral dito, as he was proclaiming the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they began to be baptized, both men and women. Diba? Naniwala. Si Philip nangangaral. Sino yung mga nabautismuhan? Mga lalaki at babae. Sino itong mga lalaki at mga babae? Yung naniwala sa pangangaral. Amen. Kaya huwag nating pagdudahan mga kapatid ang mga ipinapangaral itinuturo sa atin. Ito, relihiyosong tao, Cornelius, Acts chapter 10, basahin natin. Verse 48. The story of Cornelius. Hindi Acts 10:48. Hindi ibig sabihin relihiyoso ka, ligtas ka na. Si Cornelius, relihiyoso. Si Cornelius, mga kapatid ko, ay nag-iikapo. Si Cornelius, nagtatights. Amen. Si Cornelius nananalangin. Si Cornelius nag-aayuno. Pero kulang pa sa kaligtasan. Ba? Ba? May mga ganyan. Ginagawa, nagsisimba, pero kulang pa pala. Ba? Baka hanggang pintuan ka lang. Mas maganda, makapasok sa kaharian ng Diyos. Ba? Baka matulad kay Moses, hanggang tanaw lang, hindi nakapasok. Amen? So, tingnan natin si Cornelius, mga kapatid. Kung asa verse 44 hanggang 48, nandiyan natin makikita. Sa verse 48, nandiyan na. Verse 47, isahin natin. Can any man forbid water that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as all we have? Now dito, hindi pa nabautismuhan, natanggap na ang banal na Espiritu Santo. Di ba? Hindi pa nabautismuhan. So, ibig sabihin, pwedeng kahit alin sa dalawa ang mauna, basta yung dalawa mangyari sa tao. Amen? Ito, mga kapatid, relihiyoso na ito. Pero, hindi pa siya bautismado at the same time, hindi pa siya napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu, verse 44, 45, 46, napuspos si Cornelio at ang kanyang pamilya. Sa verse 47, sinabi ni Pedro, pipigilan pa ba natin ito na sila ay nagpuspos ng banal na Espiritu? Sila ay nagsalita ng mga wika, gaya natin? Amen? Kaya sa verse 48, ano ang sabi diyan? At inutusan niya sila na, basahin niyo mga kapatid, magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. Take note, ang bautismo na pinapangaral ni Pastor, kaya inutusan sila na magpabautismo sa pangalan ni Pastor Mesha, au Inda.
Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Inutusan. Take note. Relihiyoso na si Cornelius. Nagtatights na yan. Nag-o-offering na yan. Prayerful si Cornelius. Nag-aayuno si Cornelius. Maaga yan. Nagsisimba si Cornelius. Pero kulang. Ba? Kaya mga kapatid, huwag maging kulang ang iyong kaligtasan. Kasi ang kulang, hindi pa rin ligtas. Ulitin ko, ang kulang, hindi pa rin ligtas. Kailangan matupad, masunod natin ang dalawang plano ng Diyos na kaligtasan. Bautismo ng tubig at banal na Espiritu Santo. Maliban sa dalawang bagay na yon, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Marami tayong biblikal. May biblical na nagpa-rebaptize. Disipulo na yon. Ito, relihiyoso na. Amen. Saan kaya tayo doon? Amen. Hindi tayo sa mga sa kanila, kundi tayo ay sumunod. Sila, sumunod din mga kapatid ko. Sabi diyan, magkagayoy kanilang ipinanmik sa kanya na matira ng ilang araw. So, they were baptized. Amen. Acts chapter 19 verse 5. Pinag-aralan na natin ito kanina. Na bautismuhan sa Panginoon. Acts chapter 22 verse 16. Ito naman mga kapatid ko, yung bautismo ni Pablo. Ano ang sabi diyan? And now, why thou tarest, arise and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Kaya mga kapatid, to be honest with you, mahirap tumawag sa Panginoong Hesukristo kung hindi ka bautismado. Diba? Parang ganito yon. Kung hindi ko kakilala si Sister Eva, mahiya akong tawagin siya. Diba? Pero kung kakilala mo yan, Ninang, baka naman. Ganyan sa Panginoon. Mahiya kang tumawag sa Diyos kasi hindi ka nga bautismado. Wala kang relasyon sa Panginoon. Pero kung bautismado ka, may relasyon ka sa Panginoon. Lord, problemado ako. Solusyonan mo ang problema ko. Lord, may sakit ako. Pagalingin mo ako. Lord, may kawalan ako. Punuan mo ako. Lord, may kahirapan ako. Pagaanin mo ako. Hindi ka mahiyang manalangin sa Diyos. Hindi ka mahiyang makipag-usap sa Diyos. Hindi ka mahiyang lumapit sa Diyos. Why? May relasyon ka sa Diyos. Diba? Subukan mong tumawag ng mga taong hindi mo kakilala. Diba? Mahihiya ka. Maliban na lang kung makapal yan. Amen. Ganyan sa Panginoon, mga kapatid. So, ang milagro, kino-confirm ng Diyos sa mga born again. Diba? May nagsabi sa akin, Pastor, hindi man ako born again, pero gumawa ng milagro ang Diyos sa buhay ko. Ang sabi ko, kung ginawa na ng Diyos ang milagro sa buhay mo, panahon na para ma-born again ka. Amen? May tinuruan ako, Pastor, wala mang, kahit hindi ako born again, may milagro ginagawa. Yes! Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung nagpapaulan ang Diyos sa masama, nagpapaulan siya sa mahirap, sa mga mabubuti. Parehas binibigyan ng ulan ng Panginoon. So, kung hindi pa born again at may milagro ng naranasan sa Diyos, panahon na para makipagrelasyon sa Panginoon. Amen? Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Natamo natin ang biyaya, natamo natin ang kaligtasan, at panghawakan natin ang kaligtasan na minsan na nating natanggap. Ang sabi ng banal na kasulatan, contend for the faith which was once delivered. Ipaglaban ang kaligtasan, ipaglaban ang pananampalataya. Kaya, salamat sa Diyos. May kaligtasan tayo. Tayo-tayong lahat, mga kapatid. Amen. Galatians chapter 3, verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kaya may pangalan ka na ni Kristo. Ang sino man sa inyong nabautismuhan kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Ibig sabihin, kasama mo na si Kristo, mga kapatid ko.
sa ibang mga pananalita, ibinihis, isinuot. Amen. Si Kristo. Praise God. Kaya napakaganda mga kapatid. Amen. Kasama natin palagi ang Panginoon. Mainam na kapiling natin ang Diyos. Miracle in water in Jesus' name. Kaya, I would like to encourage everyone, ma-born again tayo sa Panginoon. Hindi ito ordinansa ng pastor. Hindi ito ordinansa ng relihiyon. Itinuro ito ng Panginoon. Kailangan ma-born again. Pastor, nabautismuhan na ako. Baka hindi ka papuspos ng banal na espiritu. Kailangan mo rin ma-born again in the Spirit. Pastor, parehas po yan. Wala pa sa akin. May panahon. Anytime, pagbukas ang ating puso't isip, tanggapin ang Panginoon, then miracles will follow because God will confirm His words. Susunod ang tanda, papatunayan ng pwede ba taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Manalangin tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us call